This is Delta T and I'm Hannah. I'm Naya. For today's episode 3 is we're gonna talk about bullying online versus face-to-face. So first, what is bullying? So when we say bullying, it's when someone's hurting or teasing you immediately. Oo nga importante ito kasi maraming mga estudyante o even hindi to mga estudyante is nakakaranas dito. Yes, so parang 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 madidepress sila or nape-pressure sila sa bullying. Totoo. At ang pagbubuli ay yung mga paulit-ulit na pananakit or pang-iinsulto o pagpapahiya sa isang tao na minsan hindi ito namamalaya ng mga tao na nakakasakit ito sa taong binubuli nila. Okay, so let's talk about bullying online. So when we say bullying online is when they are bullying social media, comments, posts, or any kinds of messages. Tama, tulad ng pagsisend ng mga mensahe na nakakasakit ito sa mga tao o yung minsan yung pinopost na mga picture na hindi nila alam na may taong nasasaktan o nadidepress sa mga ganon pambubuti. Yes, so actually scary siya kasi yung parang you keep thinking na nasa safe place ka na, like your home. Kasi parang nararamdaman mo na parang hindi ka pa talaga safe. May mga tao talaga na minsan alam mo sa sarili mo na hindi ka binubuli, pero pag open mo sa cellphone mo ay makikita mo na yung mga binubuli na bubuli sa iyo at hindi alam ng bubuli na nakaka-depress yun sa isang tao. Yes, like yung mga posts about you, comments about you na nakakasakit sa'yo. So of course, ikaw na as a victim is parang nawawala ka ng confidence sa sarili mo. Oo, tapos may mga tao talaga na hindi nila nararamdaman na ito ay makakasakit ba ito sa isang tao or basta na lang nilang ginagawa. So, how about naman yung face-to-face? So, diba yung face-to-face is parang yan yung nangyayari talaga siya sa harapan mo. Like yung mga pinagsasabi nila, yung mga tingin ng mga ibang tao na nakikita nila. So, diba parang nawawala ka ng ano? Yan ang mas malalang pagbubuli dahil harap-harapan talaga. Minsan nagiging physical pa ito or sa pamamagitan ng salita ay nakakasakit na sa isang tao. Yes, so imagine nasa hallway ka tapos may nang-aasar sa'yo ng malakas. So ikaw as a victim is parang you feel embarrassed agad kasi syempre yung mga tao na nandun is nagkita ka nila. So nakakahiya yun sa'yo. Oo. Kasi minsan may mga tao talaga na parang ganyan, hindi basta-basta kanilang binubuli. Pero hindi nila alam na pwedeng ma-depress ka doon at pwedeng ipagpasira ng buhay mo. But let's be clear, both types are harmful. Walang nakakahirap sa kanila. Oo. Kasi lahat ng bullying online or bullying sa face-to-face ay lahat naman yun nakakasira ng buhay ng isang tao. Kapag may yung mga taong nangbubuli na hindi nila kinokontrol ang kanilang mga sarili. Yes, kasi pareho silang sinasaktan ng mga victim. Dapat alam din natin yung limitasyon ng ating mga sarili na dapat ba natin ito gawin or hindi. So, again, bullying is immediate ito. So, even na kahit may mga words na nakakasakit or nakakasakit sa iba, is parang yun na yung magiging reason na binubuli ka nila. So, that's all for our episode. Thank you for watching.